Nakita ko ng super sulit na deal from Scoot via Singapore. So, bumili agad ako ng ticket. I think nasa 3,000 plus one-way ticket from Davao to Ho Chi Minh City or Saigon via Singapore. So, Scoot yung sinakyan ko. And it was really sulit. Honestly, sobrang okay na deal. Tapos yun, dito na ako, nag-check-in na, tapos nagbayad ng terminal fee. Ayun, 784 pala yung terminal fee dito sa Davao International Airport sa international departures. Tapos, ayan, security screening. Wala namang tanong sa akin. Ang tanong lang pala sa akin sa immigration kung kailan ako babalik. So, ito na. I'm on my way to Saigon. Pero via Singapore siya. And I got the ticket for only 3,500 one way. Ang pabalik naman, less than 5,000. So, around 8,000 pesos lang yung binayad ko dito. And, yun lang ang is 8 hours yung layover in Singapore. So, medyo mahaba-haba talaga siya. So, tomorrow morning pa, early morning, 6 a.m. ang flight ko to Saigon. But okay lang, Singapore naman yun. So, marami pwedeng gawin doon. So, pumasok na ako dito sa departure gate first. Tapos may isang tindahan nandito sa International Airport sa Davao. Kawawa talaga yung airport dito sa Davao. Yun lang yung tindahan pag nagutom kayo. Pero at least naman may mga pagkain doon na pwedeng bilhin, drinks, ganon. Yung flight from Davao is hapon, late in the afternoon. Tapos yung flight to Singapore is nasa around 3.5 hours. So ito pa, alis na kami ng Davao. Ayan, pa-board na ng plane. And maraming pasahero in fairness na sumakay dito na papuntang Singapore na flight. After 3.5 hours nga, around 3.5 hours, nandito na kami sa Singapore. Dumating na ng Singapore yung plane na sinakyan namin. And since 6 a.m. pa kinabukasin ng flight ko, dito na muna ako nag-ikot-ikot. Tapos, of course, kumain ako ng chicken rice kasi na-miss ko to. And yun talaga yung first meal ko dito pagdating ng Singapore. So, hindi na ako lumabas. Sa airport na lang ako tumambay. And nag-try ako matulog, pero hindi talaga ako makatulog. So, kumain na lang ako ng kumain. So, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, pumunta na ako dito sa food court. Kumain ako ng Popeyes chicken. Ngayon naman, busog na busog ako. Parang, ang dami kong kinain tonight. So, yun. Yung flight ko pala is 6 a.m. papuntang Saigon. And, ngayon is, 2:50. So, konting na lang to. Konting pag-aantay. Meron palang baggage storage dito. Ito yung rates nila. So, kung lalabas kayo ng airport, pwede nyo iwanan nyo muna yung luggage nyo dito sa Changi Airport ng Singapore. And ito, pa-board na kami ng plane yan. Ayan na yung plane na sasakyan namin papuntang Ho Chi Minh City. And finally, boarding na. So, ilang oras lang ba yung mahigit 2 oras lang yata yung biyahe. Nakalimutan ko na. And ito na yung view dito sa Ho Chi Minh City na palapag na kami ng Ho Chi Minh. And wala masyadong pila doon sa immigration. Dire-diretso naman. Ayun, pagdating ko, punta ng immigration line. Tapos, labas na ng airport. Ang bilis lang ng mga pangyayari. Tapos, nag-bus ako papuntang city. Tapos, ayun, kumain na muna ako kasi maaga pa. Around 8 a.m. 8 a.m. ito, Vietnam time. So, nagkape muna ako. Of course, nag-Vietnamese coffee, Vietnamese iced coffee, croissant, tapos yung egg tart na yan, masarap din. Tapos dito ako tumambay muna. Kasi late after, mga around 2 p.m. pa yung check-in time.
Pero tumawag ako sa hotel and inalaw naman ako na mag-check-in ng around 12ish. So yun, ito yung in-stayhan ko. Mura lang dito guys, in fairness. Yung ang problema lang is walang elevator. So pag nasa taas ka at may bagahe ka, yun mahihirapan ka. But wala naman akong bagahe. Tapos yun, of course, kumain ako dito ng Comtam Rice. Isa ito sa mga pinakasikat na restaurant na ano dito, na Comtam or na restaurant dito sa Ho Chi Minh. Ayan, ang lalaki ng serving nila dito ng pork chop. Ayun. Tapos after that, pumunta ako, nag-ikot-ikot ako, ang ginawa ko lang is grab bike. So pumunta ako dito sa Pink Church. Eto siya. So maganda yung view dyan sa Kong Cafe na yan. Kaso puno nung pumunta ako, maraming tao, kaya hindi na ako pumasok. Ayan, maganda mag-picture doon sa Kong Cafe. May spot doon talaga, may for photoshoot ganun. Or gusto niyo ng video. So yung ginawa ko, dito na lang ako sa labas. Ayan, nagantay-antay na lang ako. And buti na lang, kasi close kanina, nung pagdating ko, buti nag-open naman. So, andito ako ngayon sa famous na Pink Church here in Saigon or Ho Chi Minh City. So, hindi siya bukas yung church mismo, pero yung gate is nabuksan siya earlier. Tapos, nagkape ako kasi yung isa sa mga bala ko talaga dito is mag-work din. So, pumunta ako dito. Masarap yung kape dito, in fairness, sa Bosphorus Coffee Roasters. Maaliwalas yung coffee shop, tapos malinis and malakas yung wifi. So, nakapag-work ako doon. Naabutan nga lang ako ng malakas na ulan, so I had to wait pa bago makalis doon at naabutan ako ng sobrang traffic na. Tapos yung dinner ko, nag-crave ako ng banh seo. Vietnamese pancake. So, dito ako sa Bep Mi Inn kumain ng banh seo. Pero hindi ko masyadong nagustuhan yung banh seo dito. But masarap. But not my hindi yung in-expect ko na banh seo. Tapos kinabukasan, kumain ako dito ng crab roll. Tapos isa din to sa mga sikat na restaurants dito sa Ho Chi Minh City and sobrang lapit lang, like walking distance from my hotel na binook ko. And in fairness, masarap yung pagkain. Tapos along the road lang talaga ito. Ayan yung name ng restaurant. Tapos, pagkagabi, ayan, nag-ikot-ikot na naman ako dito sa Ho Chi Minh City. It's day 3 here in Saigon and andito ako ngayon sa Ho Chi Minh City Hall. Ayan, nasa likod ko. At saka yung statue din ni Ho Chi Minh, I think. So, yeah. Ngayon ako nakalabas. Lumabas ako kanina morning, brunch. Tapos sa hotel na ako kasi sobrang lakas ng ng ulan kanina. And buong maghapon umulan. So ngayon lang tumila ang ulan and lumabas ako para pumunta dito sa may City Hall at saka magkape sa the cafe apartment. I'm not so sure kung alin doon, saan doon ako magkakape. Tapos, ang next kong gagawin is bibili ng banh mi after. So, pagkatapos bumili ng banh mi, uwi na. Doon ko na siguro kainin yung banh mi sa hotel. Medyo nagtagal din ako dito. Yun na lang, muni-muni, ganon. Tambay-tambay dyan. Tapos, umupo ako dito sa may bandang coffee apartment. Isa ito sa sikat na tourist spots dito sa Ho Chi Minh City. So, pag gusto nyo ng kape, marami dyang options for coffee shops din. As the name suggests, coffee apartment nga. So, before umuwi ng hotel, nag-take out muna ako ng banh mi kasi
miss ko na din tong banh mi na to. And isa ito sa mga sikat talaga na banh mi shops dito sa Ho Chi Minh City. Although, hindi ko masyadong type lang yung banh mi nila kasi sobrang heavy for me. So, Hoinwa ang tawag dito. Ayan, sobrang heavy ng ng banh mi na to. Kinabukasan, umalis ulit ako and nag-food trip na naman. Ito, kumain ako ng, anong tawag dito? Nakalimutan ko na tuloy. Pho. So, kumain ako ng pho. Dito ako first kumain. Kasi ito yung sinabi nung, nakilala kong local. Pero, hindi siya masyado ding masarap. But, okay naman. Tapos, nag-coffee shop ako dito sa isang Japanese-inspired coffee na medyo malapit lang. Actually, nilakad ko lang to from the pho na shop. Tapos, ayun, kumain ulit pala ako ng banseo. Kasi nga hindi ako masyadong na-satisfied dun sa kinainan ko the other night. Kaya kumain ako ulit dito ng banseo. Maganda yung reviews dito. And in fairness, masarap din. At saka mas nagustuhan ko yung banseo dito. Tapos, kinagabihan naman, nag-coffee ulit ako dito sa Trung Nguyen. Kasi favorite ko talaga yung Trung Nguyen coffee. Masarap yung kape nila in fairness. And maganda din yung malakas din yung wifi dito. So, pwede mag-work. And malapit lang yan siya, walking distance from the hotel that I booked. Tapos, ayan, nag-pho ulit ako kasi hindi nga ako masyadong nasatisfied dun sa pho na kinain ko. Nag-pho ulit ako dito. Recommended to ni Luke Nguyen. So, yun, in fairness, masarap ang pho dito. Ayan. Pho ang tawag sa restaurant na to. Tapos, may nakita ako malapit lang dun sa pho shop na, na maraming pila. So, pinuntahan ko. Ayan, Madam Madam, basta, ito yung maganda, mas masarap yung nila, yung banh mi nila dito. At saka, mas mura ng konti. Ayun. So, mas na-enjoy ko to. Yung banh mi nila dito, Madam Win. Ayan, pagkagabi na naman, naglakad-lakad lang ako. Nadaanan ko yung Cat Cafe na yon. Tapos pumunta ako dito sa may street food dapat. Tapos mali yung liko ko, napunta ako dun sa flower shop. Tapos ito yung street food area dito sa Ho Chi Minh. One of the street food areas. Tapos nag-grab na lang ako papunta dito sa kanilang walking street. Ulit tayo ngayon sa walking street. And last day ko na in Ho Chi Minh City, nag-coffee shop na naman ulit ako kasi nabasa ko magandang reviews dito. Medyo mahal nga lang, more than 1,000 pesos pinahid ko dyan. Tapos yun lang guys, until next time, follow for more.